Ito si Yana, isang lady driver na marami na ring followers sa social media. Ang problema ngayon, si Yana ay merong kinakaharap na isang problema matapos itong mag-overreact somewhere in Zambales. Alam mo kung lubak-lubak yung daan. You tell me, bakit nga ba? Tama, mamakyo. Bakit nga ba? Na kung makikita natin sa video, ay hindi naman siya super gitgitan talaga. Meron pa namang proper distance na hindi ka masasagi or mabunggo or whatever. At ngayon ay nag-issue nga ng show cause order ang LTO laban kay Yana. And according sa LTO, despite Yana's apology online after facing backlash on social media, the LTO will proceed with the investigation. And the LTO said that Yana will be asked to explain why her driver's license should not be suspended or revoked for being an improper person to operate a motor vehicle. Ayun. So ipapatawag ngayon ng LTO si Yana at mag-explain siya ngayon sa LTO kung bakit ikaw, Yana, karapat-dapat kang hindi tanggalan ng lisensya or masuspinde. So I think dapat mag-prepare si Yana ng emotional apology or emotional reasonings sa LTO para hindi siya tanggalan or hindi suspended ang kanyang license. That is kung kakatigan or pakikinggan siya ng LTO. And yung comment ngayon sa social media ng mga tao is, bakit nga ba? Anyway mga pare ko yan, let's talk about being influencer. Kasi si Yana, she looks to be an influencer. Tayong mga influencer, dapat hindi tayo magiging bad or hindi tayo maging bad influencer. Kasi meron tayong mga followers. At ilan sa mga followers mo ay tinitingala ka. Ikaw yung kanilang sinusundan. So kung ano yung gagawin mo, meron po yung impact sa buhay ng mga followers mo. Pwede mo mabago ang kanilang mindset into something good or into something bad. Diba? So dapat bilang isang influencer, dapat kinukonsider natin yun. Na meron tayong mga followers who are admiring you secretly. Patago. Hindi mo lang alam na merong impact sa buhay nila yung sinasabi mo or ginagawa mo. Kaya dapat hindi ka lang basta responsible content creator. Maging responsible influencer ka rin. Kaya nga dapat hindi lang responsible as a content creator Dapat be responsible din as an influencer. Kasi karugtong na ng content creator ang pagiging isang influencer. Kung kaya naman nating iwasan ang bangayan sa kalsada, ay mas mabuti pong iwasan natin. Kasi hindi natin kilala ang lahat ng taong gumagamit ng kalsada. Baka isa sa tao na yan ang magdadala sa'yo ng kapahamakan. Can you imagine kung mainit yung ulo ni Kuya? Tapos si Kuya, kung nagkataon, yung taong ito, ay yung hindi mo inaasahang taong makilala mo or makita mo sa isang daan. Nako, ano kaya ang pwedeng mangyari? Buti na lang si Kuya, mabait. Hindi siya tulad nung ibang mga taong hindi mo gugustuhin makita sa daan. Ano na lang kung yun yung taong na-encounter mo? Can you imagine? Sa simpleng bagay lang, ay pwedeng lumala at pwedeng humantong sa di mo inaasahang pangyayari.